Chapter 6. Hindi malaman ni Arabella kung ano ang nararamdaman sa pagkakataong iyon. Gusto niyang kurutin ang sarili kung totoong ang binata ang nakikita niya mula sa di kalayuan at nakatingin sa kanila. Gusto niyang ngumiti o di kaya ay tumawa pero parang naghahang ang mga iyon dahil hindi siya sigurado kung totoong ang narito ang binata. Basta ang alam niya nagliliwanag ang paligid at sobrang nagtatalon ang kanyang puso. He's waiting, mula sa side niya ay narinig niyang tura ni Doc Chan sa kanya. Tinignan niya ito habang hindi matanggal-tanggal ang pagkakangiti sa mukha. Nag-thumbs up iyon hudyat ng pagpapalayas sa kanya para lapitan ito. Pagbilang ni Arabella sa kinaroroonan ni Tyron ay likod na lamang nito ang nakita habang humabakbang paalis. Para namang may sariling pag-iisip ang kanyang mga paa kaya mabilis siyang lumakad para habulin iyon. Sa parking lot na niya naabutan iyon patungo sa kanyang sasakyan. Wait, pagtawag ng pansin nito dinadagan pa ng place ng kanyang utak pero di na niya vino-eyes out iyon. Huminto naman iyon malapit sa kanyang sasakyan at nakapamulsang humarap sa kanya. Halos di alam ni Arabella ang gagawin, ano nga ba ang sasabihin niya? He missed him so much. Pero napakaseryoso nito wala man lang bakas ng pangungulila sa kanya. Bigla siyang naawa sa sarili kaya di niya napigilan ang maluha. What? Seryosong saad nito at napaigtad pa siya sa pagkabigla. Nginitian niya ito kahit di sigurado sa kung ano ang iniisip ng binata sa kanya. Hay, wala sa sariling turan niya. Ngumiti ulit habang pinagkikiskis nagdalawang palad niya. Tyron is so cold and Arabella did not know kung paano siya makakonect sa thoughts nito. Welcome back. I'm so glad to see you again. Saad niyang halos hindi mabigkas-bigkas ang sasabihin. Tinignan lang siya nito ng mariin, at halos tutulo na naman ang luha niya sa coldness nito. Tinignan lang siya ng binata mula ulo hanggang paa and without any word ay tatalikod na naman ito para ipagpatuloy ang pag-alis sa pagkakataong iyon ay sobrang bigat ng kanyang dibdib. He had returned pero parang walang-wala na naman siya dito. I just want you to know that I'm so happy that you are safe, saad niya dito. May pakiworry siyang di siya narinig nito dahil tuloy-tuloy na sa paglakad, that it's okay if you are ignoring me like before basta alam ko na safe ka at walang nangyari sa iyong masama. Patuloy niya that I'm missing you everyday but it's okay if you are not. Halos sarili na lang niya ang nakakarinig at napapikit na lamang siya para i-control ang pag-iyak and not to see him walking away. Yamakap ka nga sa doktor na yun, saad nito in a blank expression. Tumawa ang dalaga sa tinuran nito saka pinisil ang magkakabilang pisngi nito. Sobrang tuwa ko lang kasi successful ang ginawang operation sa tatay ni Ana. Never do that again, saad nito at natatawang itinaas niya ang kanyang kanang kamay para dito. Kinuha ng binata ang kanyang kamay hinayla siya palapit sa kanyang katawan, hinawakan ang kanyang baba at saka siya hinalikan. Malugod din niya tinugon ang mga halik nito and they kiss like there's no more tomorrow. Laon ng paparating na sasakyan ang nakapagpahiwalay sa mga labi nila. Tumawa pa silang pareho ng parang na-caught in the act sila ng kung sino mang driver ng paparating na sasakyan. Balikan ko lang si Ana sa loob at iayos ang room nila, pahayag niya dito. Samahan na kita, saad nito sabay kuha sa kamay saka tinahak ang loob ng ospital na kinalalagyan ni Ana. Nagprotesta pa ito nang tanggalin niya ang pagkaka-holding hands nila sapagkat marami ding tao ang pakalat-kalat sa lobby ng ospital. Pagdating nila sa room ay saktong ililipat na doon ang tatay ni Ana. Mismong si Dr. Chan ang personal na nag-estima sa paglipat nito mula sa operating room. Nakatinging napailing siya nang pasimpleng minulagatan siya ng binata. Hi Doc, bati niya sa doktor habang inaayos ang swero ng matanda. He is in stable condition right now, pero constant monitoring pa rin tayo hanggang sa kanyang paggaling, saad nito na medyo halatang hindi masyadong komportable dahil sa presensya ni Tyron. Paano parang militar kung makatingin habang nakikinig din sa explanation niya. Oh, okay Doc, thank you very much sa inyo. By the way, this is Tyron Alegre my husband. I'm her husband. How are you Dr. Chan? Si Tyron na animo isang general. Oh fine, nice to meet you Mr. Alegre, ang doktor na halos hindi na makita ang mata sa pagkakangiti. Naramdaman niya ang pagka-possessive nito sa kasama nilang babae and natutuwa siya sa aksyon nito. He understand him naman, kahit sino talagang magiging possessive kung ganito kaganda at kasexy ang girlfriend mo.
Thank you for your care to the patient. The pleasure is mine, sir. It is my duty. Anyway, can I leave you now? May patient pa kasing naghihintay sa akin, pag-e-excuse ng doktor. Of course, thank you once again. Si Tyron na ang sumagot habang nakangiting tumango ang dalaga dito. Drop that smile, pasimpleng tura ni Tyron nang makitang nakangiti pa rin ang dalaga habang sinusundan ng tingin ng papalayong doktor. He is nice, wala sa sariling at huli na nang ma-realize ang lumabas sa kanyang bibig. You like him, don't you? No, of course not. Mabilis niyang tangi subalit di na umimik iyon. Agad niyang hinawakan ang kamay nito at paailan niyang itinabi sa kanyang sarili. Nginitian niya ito at binanggit ang walang sounds na, I love you, saka nag-peace sign dito. Tyron got puzzled, di niya nakuha ng direko ang sinabi ng dalaga before siya binigyan ng peace sign. Did she say, I love you? Walang tunog but it looks like that. She utters the word without hesitation, parang kusang lumabas bigla sa bibig nito pero walang sound. He looks at her, and she looks happy and full of energy kahit magmamadaling araw na parang hindi inaantok. Kasalukuyan niyang binibigyan ng instruction ang bata habang nakaupo sa gilid ng patient's bed. Let's go. Maya-maya ay saad nito sa kanya habang nakangiti. She smiles a lot parang hindi napapagod ang mga panga nito. Thanks God, tura niyang napahinga pa ng maluwang at lalong tumawa ang dalaga. Sorry, malambing nitong tugon, kaya napatawa na lang siya dito. Lumabas na sila sa hospital and as usual they walk together like strangers kahit gusto niyang akbayan ito or di kaya ay magka-holding hands while walking. Huerta, si Tyron nang makalulan sila sa sasakyan nito. Sa house, alang-inang sagot niya, baka kasi meron itong pupuntahang iba. Bigla siya nalungkot sa isiping iyon, pero di niya pinahalata bagkus pinagalitan niya ang sarili sa isiping iyon, what are you thinking? Napansin pala ng binata ang kanyang biglang pananahimik. Nothing, umaga na pala inaantok lang siguro ako, nakangiti niyang sagot. But parang namimiss pa rin niya ito kahit nasa harapan na niya ang binata. Hinayla siya ni Tyron palapit sa kanya at siya na rin ang naglagay ng ulo ng dalaga para humilig sa kanyang balikat. You can sleep while we're on the road, saad nito at di niya napigil ang yakapin nito saka ipinikit ang mga mata. Thank you, halos pabulong niyang pahayag. Naramdaman na lamang niya ang paghalik ng binata sa kanyang ulo. Napangiti siya sa ginawa ng binata at malambing na iniangat ang ulo para tignan ito. Tumingin din ito sa kanya at kusang bamuka ang labi para sabihin ang, I love you, na walang sound bago tuluyang bumigay ang kanyang mga mata sa pagtulog. As usual alarm clock na naman ang gumising kay Arabella kinaumagahan, gusto pa niyang matulog but she has to get up because it is not her thing being late in the office. Pakusot-kusot pa ng mata nang pumasok sa banyo at hinagilap ang toothbrush. Winisikan pa niya ng tubig ang kanyang mukha para tuluyan ng magising ang natutulog pa niyang dugo pagkatapos ay ipinagpatuloy ang nodiyet na pagsisipilyo. Tinitignan pa niya sa salamin ang mukha habang ginagawa ito ngunit bigla siyang napatakbo sa labas nang maalala si Tyron. Hinagilap niya ito sa sala, sa kusina hanggang sa labas ng bahay ngunit walang bakas na naroon ang binata. Nahapon niya ang kanyang noo, kasama lang niya ito kagabi dahil pinuntahan siya sa ospital at magkasama silang umuwi pero bakit parang walang bakas na pumunta doon ang binata? Gusto niyang maiyak, na naginip lang ba siya? Or umalis na naman kaya ito without informing her? Isinara niya ulit ng main door at mabigat ang dibdib na pumasok uli sa kwarto para magbihis. Inihilig ni Tyron ang ulo sa kanyang swivel chair, wala pa siyang tulog mula kagabi. After he dropped Arabella in their house ay minabuti niyang pumunta sa office. Gusto niyang mahiga maghapon magdamag kasama nito pero maraming nakatambak na paper sa kanyang table na kailangan ng agarang pag-aaral at perma. After all she's in deep sleep kaya hindi na niya ito inistorbo no matter how he wanted to kiss her and made love of her. Sumakit bigla ang kanyang ulo after makipag-argue si Samantha sa kanya sa phone. Sam is his longtime girlfriend, the only girl he has loved since college in Harvard University. She is an artist but preferred to concentrate on modeling and today ay namamayapag sa napiling career. She's so beautiful and sweet that she makes him fall in love with her every day.
That is why when he finishes his course hindi siya umuwi agad para i-manage ang business ng family nila bagkus pinili niyang magstay sa US para makasama ang minamahal na si Samantha. Until one day unexpected commotion in his life comes across and he gets trapped in an unpleasant and against his will marriage. It's so sudden that tore everything in him apart. It's all ruined, his life, his family, and most of all his love. He doesn't want to hurt Samantha, not even in his dream. At kahit he's into marriage with another ay si Samantha pa rin ang pipiliin kahit anong mangyari. Kahit every week siyang magbiyahe papuntang US just to comfort her ay ginawa niya. He loves her so much. Her pain is his pain, and her happiness is his. He promises her that even he is married to someone else ay siya pa rin ang mamahalin at pakakasalan sa lahat ng simbahan in due time. Huminga siya ng malalim at nilukamos ang sariling mukha. Samantha has been so hard to deal and very controlling recently until he can't stand it anymore and hindi niya makontrol ang sarili para mairita. He has so much to attend to, meetings, business trips, and so on, not to mention his marriage because he does not have any problem with Arabella since day isa. She never obliges him to do her husband's duties because right from the start she knows where she stands in the Alegre family and his heart. Ni wala ngang nakakaalam na she is Mrs. Tyrone Alegre, and she is okay with that without any argument. She lives by herself on her own and makes a name in some speaking engagements. She is not as elegant and sophisticated as Samantha, but she is beautiful in a way that no man could ever resist. She is happier with street children than stealing the limelight, preferring not to see them together in public is proof. He is Tyrone Alegre, and if she wanted to be recognized in society she would have come out because he is famous and powerful. He hated her before, thinking that she was one gold digger bitch. He cursed her and never wanted to see her face, not even a single strand of her hair. But things have changed, they crossed unexpectedly, and everything went well between them. Even though there were no intentions of doing crazy things, they just happened naturally. And from that thought, he misses her again. Tyrone dialed Arabella's number. She might awake at this hour at nagbibihis na sa kanyang pagpasok. Nagri-ring yun, and after 5 rings ay nasa ere na ito. Naglighten up pa ang kanyang paligid nang marinig ang boses nito. Hi, bati ng nasa kabilang linya. She seems surprised and at the same time delighted. He might hug and kiss her instead kapag nasa harap niya ito. Good morning. Did you sleep well? Tura niya dito, basta lang lumabas sa kanyang bibig. Yeah, thanks. I thought it was just a dream that you were here. Totoo pala. He heard the excitement in her voice and napangiti siya dito. Did you take your coffee? Turan pa nito. No, not yet. I am thinking about you. Wala sa sariling turan niya at narinig niya ang pagtawa nito. Ronnie will pick you up there. Malapit na siguro siya bahay, patuloy niya. Nagbigay siya ng instruction sa driver niya kanina bago siya umakyat sa 25th floor na kinaroroonan ng kanyang opisina. Ha! Nako, huwag na, magta-taxi na lang ako papunta sa office, baka sabihin nila mayaman na ako. Tura ni Arabella sa kabilang linya at di niya napigilan ang tumawa. She's always like this, she cared so much on what people may think. It's too early. You'll come here first. Breakfast is ready by this time. Natatawa parent saad niya dito. Baka anong sabihin ng mga tao mo dyan, mamayang hapon na lang I'll cook something for dinner. Saad nito, ngunit di niya binili ang suwestyon nito. You don't want to see me? May pagtatampong saad niya dito. Idolic, see you in a bit. Andyan na yata siya. Bye for now, I love you. Nagmamadaling saad nito at nawala rin agad sa ere. Kanina pa naputol ang linya pero nasa tainga pa rin ni Tyrone ang kanyang telepono. Did she say she loved him? Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso, at unti-unti ay biglang naipinta sa gwapong mukha ang kanyang mga ngiti. Hindi alam ni Arabella kung ano ang nararamdaman, kani-kanina lang ay parang siyang pinagsukluban ng langit at lupa sa isiping wala na naman ang binata. To her surprise, bigla itong tumawag and he summoned her for breakfast. She is so happy,
Marinig pa lang nito ang boses sa telepono ay parang buhay na ang kanyang pakiramdam. Tyron's voice is really a music to her ear. Maaga pa kaya wala pang masyadong tao around A&A building premises. Pero sa likod pa rin sila dumaan ni Ronnie and pinalulan sa isang secret elevator. Ma'am, kayo na lang po ang aakyat, direko na po ito sa loob ng office ni Sir, saad ni Ronnie. Nginitian niya at saka nagpasalamat sa kabaitan nito. Pumasok sa elevator na pandalawahan lang sa automatic na nag-close at humandar pataas. Automatic ding nagbukas nang makarating sa nakaprogram na pupuntahan. Tama nga si Ronnie, pagbukas ng elevator ay nasa loob na siya ng office ni Tyron. Iginalamunan niya nagkanyang mata sa loob nang makita ang binata na nakasubsob sa mga paper sa table nito ay napangiti siya. He is so workaholic ni hindi yata namalayan ang kanyang pagdating. Hi, good morning, bati niya dito nang makapak sa carpeted at maluwang na opisina nito. Hindi siya agad lumapit bagkus ay nakatayo siya sa may bakana ng elevator. May time pa siyang titigan ito mula sa malayuan, and still good look ang nag-angat si Tyron ng ulo pagkarainang sa boses ni Arabella mula sa direksyon ng kanyang secret elevator. He is too damn busy at di niya namalayang iniluwan nito ang dalaga mula sa pagkakatayo ay nakangiti iyon, with her gray uniform, a cut skirt below the knee with white inner na hapit sa katawan habang nakatok sa palda and with her blazers on. She is in gray suit, even her stiletto and bag will complement her whole aura. Everything in her is gray but she's stunning and glamorous in his own eyes. She looks fresh and hot, bigla he felt erect ayon down there. Napaliyad siya sa kanyang upuan, he put his hands in her face and simply bite his lips. He had to control himself because right at the moment he wanted her so badly. Napatda si Arabella mula sa pagkakatayo ng mag-angat ng mukha mula sa ginagawa ay sobra ang pagkakatitig sa kanya. Lihim pa niyang inobserbahan ang sarili, may mali ba sa suot niya or something in her face. Bigla siyang naging uncomfortable, that stare, his stares make her shiver. Did she so lost in his eyes? Napalunok siya and cleared her throat. Come here, sa wakas ay utos nito sa kanya. Tapos na siguro siyang Israel vision at nakapag-isip-isip siyang palapitin sa kanya. Agad naman siyang tumalima at dumireko sa upuan na sa harap ng table nito. So much work, did you slept last night? Tura niya agad dito nang makita ang sandamakmak na papel sa table nito. Parang wala pa kasi itong tulog dahil lumitaw ng mga eye bags. Not my thing as of this moment, maraming ng projects ang nakahang, sagot nito. How can I help? Bigla ay turan niya dito. Naawa kasi siya sa binata dahil nakikita naman niyang gusto nitong pumikit. Just be here, and plus sit beside me, turan nito. Agad naman siyang tumalima, umikot siya sa malaking table para makalapit siya dito. You can lean your back in your swivel, bigyan kita ng massage sa noo, saad niya na pamwesto sa likuran nito. Siya na rin ang naghilig sa ulo nito sa upuan at binigyan ng massage ang noo nito. Napahinga pa iyon ng malalim at saka ipinikit ang mga mata. Arabella gently massaged his forehead, ganun din ang buong ulo niya. She strokes his hair afterwards. Gusto niyang matulog but he has to be awake kaya kinuha niya ang kamay nito idinampi sa kanyang mga labi. Amoy na amoy pa niyang ang mabangong lotion na ginamit nito sa kamay. You can sleep even just a minute. Halos pabulong na sabi niya dito. No, sit here, protesta ng binata sa kahinayla siya nito paupo sa kanyang kondangan. Masisira itong upuan mo, mabigat ako, sa sobrang lakas ng tibok ng puso ni Arabella parang di na niya naririnig ang sarili. No worries, I can buy dozens of chairs, saad nito. Niyakap ni Arabella ang binata para hindi mahulog, inihilig ang ulo sa matitipunong dibdib nito. Gaya ng dati malakas pere ng tibok ng puso nito, dinig na dinig ng kanyang tainga habang nakahilig siya dito. She loved his temperature, sobrang lamig ng office ni Tyron kaya nagbibigay ng warm ang mainit nitong katawan. The thing is, ramdam na ramdam niya ang erect ayon nito mula sa kanyang pagkakandong. Their eyes met when she looked at him, and without a doubt Tyron sealed her lips to his. It started with a soft kiss na malugod niyang tinanggap at tinugon.
Walang duda miss na miss ang binata at walang pag-aalinlangan niyang sundin kung ano man ang nais nitong gawin. She's totally hooked by this man and gagawin niya ang lahat para sa ikakasaya nito. Tyron pulled her closer and pressed her body to him even closer. Mga damit na lang ang nakapagitan sa kanilang katawan at kapwa sumusingaw ang init sa kanilang katawan. He kissed her deeper, played her tongue while her hands traveling in her back. Napapitlag pa ang dalaga nang bumaba ang ngalabi nito sa kanyang leeg dahil sa mas kakaibang sensasyong damaloy sa kanyang dugo. Napangiti si Tyron nang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. He teased her more until they end up in the secret room and assemble in one of the best make love ever. I'll be home tonight, tura ni Tyron igaya siya sa secret elevator pababa. He insisted na sa parking lot siya ihahatid pero siya na rin ang tumanggi. Naawa siya dito, ang dami-dami niyang ginagawa at mukhang walang balak magpahinga hanggat hindi natatapos ang lahat ng kanyang nakabinbin na trabaho. He kissed her bago nag-close ang elevator, ramdam niya agad ang emptiness nang mag-isa na siya sa loob habang bumababa. Nag-breakfast sila sa rooftop ng A&A pero mas pinili nilang maging clingy sa isa't isa. Ganun pala yun, hindi ka nakakaramdam ng gutom kapag kasama mo ang taong nagpapaliwanag sa iyong paligid. She loved him, yun ang hindi niya maitanggi sa sarili. Kung kailan hindi niya masabi and she have intention to love him forever. No turning back, hindi naman ibig sabihin na kapag mahal mo ang isang tao ay required siyang mahalin ka din. Love comes naturally, ika nga, kung na-feel mo na, hindi mo na kayang pigilan kahit ano pa man at sino pa man ito. Pagdating ni Arabella sa A&B ay naroon na ang kanyang mga kasama. First time siyang naunahan ng kanyang office mates simula noong nagtrabaho siya sa kumpanya. 5 to 8 pa lang naman pero lahat ng mga office mates niya ay nakatingin sa kanya. Good morning everyone, nakangiting bati niya sa mga ito saka tumuloy sa kanyang swivel. Hindi na rin niya pinansin ang mga echo-serang froggy na mga mata ng mga kasama niya. Hindi lang talaga sanay ang mga ito nga pumasok siya sa ganang oras. Nahuli ka yata ngayon Mars, si Joy na umikot pa sa kanyang mesa para lapitan siya. May inas-ikaso lang Mars, matipid niyang turan habang busy sa pagbubukas ng sariling computer. Napatili pa siya nang kurutin siya nito sa tagiliran. Ikaw talaga, amoy lalaki ka Mars, tura nito at sinunghyusanghat pa siya ng kaibigan, sa sinabi ng kaibigan ay pasimpleng inamoy ang sarili. Oo nga, umaalingasaw ang amoy ni Tyron sa kanyang katawan. Shocks! Ginamit pala niya ang sabon nito nang mag-shower siya sa office nito. Bigla siyang pinamulahan ng mukha kaya lalo siyang biniro ng kaibigan. Gaga, lamandi ka paano? Tura ng kaibigan at nakurot din niya ito sa tagaliran. Dumating siya. Curious nitong tanong at napatango na larnang siya. Ano pa ba ang maililihim niya sa alamadem o ring niyang kaibigan? Bukod kay Alexandra Alegre, Joy is her second best friend. Ayya! Kaya pala sobrang blumang mo Mars, pakilala mo yan para makilatis ko, saad pa nito at napatawa siya. Busy siya ngayon Mars, pero makikilala mo rin siya, saad niya, pinagkurus pa niya ang kanyang mga daliri dahil wala namang siyang balak ipakilala si Tyron as her bebeloves. Excited naman ako sa Mars, pero siguraduhin mo lang gwapo yarn, turan pa nitong tuwang-tuwa. Napailing na lang ang dalaga sa kabaliwan ng kaibigan. Naputol lamang ang kanilang tawanan nang makita ang boss nila na papasok sa may pintuan. Good morning boss, bati ng lahat dito. Ngumiti yun kasabay ng pagkaway. Pumasok ito sa private office nito ngunit pagkaraan ilang sandali ay iniluwa din ng pintuan. Lumapit ito sa kanya at sinabing meron silang pag-uusapan saglit sa loob ng kanyang opisina. Magalang naman siyang tumalima at sumunod dito. How's your special assignment Ara? Turan nito nang makaupo siya sa harap ng table nito. Her boss is a kind of woman na napaka-strong ang personality. Yung tipong kung may sasabihin ay nahihiya kang huwag maniwala dahil palagi itong sigurado. Wala pang sagot ang A&A ma'am pero I follow up ko po ulit, makatutuhanang pahayag niya at ngumiti iyon. Mahirap hajilapan si Mr. Alegre, kung saan-saan siya naruroon baka next year na niya mapansin ang proposal natin or worst mawawala na sa ere ang proposal natin. Saad nito. Tama nga naman, sa dami ng ginagawa ni Tyron siguradong natabunan na ang kanilang business proposal sa A&A. I'll do my best to reach him ma'am,
nahihiyang pahayag niya dito. Sa totoo lang, ang kumpanya ni Tyron lamang ang mayroong pinakamatagal na response sa proposal nila. I suggest, kung hindi siya makuha sa Santong Dasalan siguradong makuha natin siya sa Santong Papasan, swestiyo ng boss niya at napatitig siya dito, well, why don't you use your charm? You are bright, you're beautiful and sexy, you have everything a man can dream of. Patuloy nito at napapalunok siya sa naririnig niya dito. Ma'am, A&A is a gold in the business world, kung magiging partners natin ito hihilin niya pataas ang A&B hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. And if that's happened, you will get the best benefits the company could give. Kahit ano, bahay, lupa, sasakyan, even traveling in abroad ay mapapasakamay mo, mahabang pagmamotivate nito sa kanya at lihim siyang nalula. Napaisip siya, ano ba kung try niya ulit yupon sa binata ang proposal nila. It is not about the benefit that she can get but she has another valuable thing na naiisip. You can think about it, ang kanyang boss at nagpatango-tango siya. Okay ma'am, sige po, palm niya at nakangiting tumango iyon. And Ara, A&B have high regards on you. Prove it get A&A, pahabol pa ng boss niya at kiminyang nginitian ito saka tuluyang nagpaalam lumabas. Pagdating ni Arabella sa kanyang swivel ay nasapo niya ang kanyang ulo, sumakit yata yun dahil na-stress siya sa expectations ng company sa kanya. Ano bang gagawin niya? Hindi man lang ba nagkaroon interest ang A&A sa kanilang business proposal? Paano niya ulit ima-market kay Tyron Alegre? Pagbibigyan ba siya into bubuksan niya ulit ang tungkol sa kanilang proposal? Halos overload ang ulo ni Arabella maghapon sa trabaho ngunit magkaganon man excited pa rin siyang umuwi para magluto ng hapunan. Tyron will be home at gusto niyang ipagluto ito ng masarap. Dumaan pa siya sa supermarkets para bumili ng shrimp na isisigang niya ganon din ang gagawing macaroni salad para sa kanilang dessert. Pagdating sa bahay ay agad inasikaso ang pagluluto, gusto niya pagdating ng binata ay naka-ready na ang pagkain dahil baka gutom na ito pagdating. It takes her 2 hours nang matapos niya ang lahat sa kusina. Nagawa na rin niyang presentable ang kainan, pati maiinom ay naka-ready na rin. Nag-YouTube pa siya para maging perfect ang dinner nila ng binata sa bahay. Pagkatapos sa kusina ay tinungo na rin niya ang banyo para mag-shower medyo maaga pa kaya sinulit niya ang paliligo. Kung ilang beses niyang kinuskos ng sabon nagkatawan para mas maging kaaya-ayang maamoy ng binata kung siya ay lapitan. Paglabas sa banyo ay naghanap naman siya ng maisusot, ang gusto niya kaakit-akit siya sa paningin ng binata pagdating nito pero hindi naman yung malaswang tignan, isang simpleng white maxi dress lang naman ng kanyang nagustuhan. Kahit mahaba ito kitang-kita pa rin naman ang curve ng kanyang katawan. Medyo mababa ang helmay ng dress kaya medyo nakausli ng kaunti ang kanyang cleavage. Kahit anong taas ang gawin niya dito ay bumababa pa rin para sumilip talaga ang kanyang bulkan kaya hinayaan na lang. Naglagay lang siya ng kaunting face powder at lip tint. Nag-blower din siya ng buhok bago nagwisik ng kaunting cologne bago pumunta sa sala at doon hintayin ang binata. Binuhay niya ang TV para makinig news, kinuha rin ang cellphone para laruin ang pinaka-favorite niyang 4 pics 1 word na siyang ginagawang pampalipas oras kung siya ay naghihintay. Nawili si Arabella sa paglalaro, pagtingin niya sa orasan sa phone niya ay past 12 na pala. Hindi siya inabala ng gutom tay busog na busog din siya kanina sa pagtitimpla. Tumayo siya saglit para sumilip sa bintana, very clear at napakatahimik na ang paligid. Tinignan niya ang cellphone ni wala ding naka-register na call log or any text messages. Bumalik ulit siya sa sofa, this time kinuha ang throw pillow at inilagay sa likod saka inihiga ang sarili. Nakita naman niyang maraming nakatambak na trabaho sa office ni Tyron kanina kung kaya't matyaga pa rin niya itong hihintayin. Tyron has awoken mula sa 2 oras na pagkakaidlip. He was so busy the whole day yesterday till 10 p.m. last night. He is ready to go when Samantha comes onto the scene. She wanted to cope since she's been so hard last time. She is as sweet as before and he misses her, so they talk via video call till dawn. Pagkatapos ng masayang pakikipag-usap sa kasintahan ay nakangiti siyang humiga sa kanyang bed sa secret room ng kanyang office.
More than a year na din siyang dito natutulog, since he and Arabella moved to another house sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. He hated the idea of being with Arabella under one roof, so he decided to settle in the secret room. Napatayo si Tyron nang maalala ang dalaga. He told her to come home last night pero hindi siya nakauwi. Baka naghintay siya ng matagal, di man lang siya nakapagsabi dito na hindi na siya makakarating. He gets up from his bed, nag-shower at nagbihis. May business meeting siya sa labas at daanan na lamang niya ang dalaga para i-drop sa drop-off nila papunta sa kanyang office. Nagising si Arabella dahil di niya may galaw ang isang paa, pinupulik at leon at sobrang sakit. Dahan-dahan niya itong iginalaw-galaw ng medyo lamawang ang pakiramdam ay bumangon siya only to find out na sa sofa siya nakatulog. Naalala niya, hinihintay pala niya ang binata hanggang nakatulugan na pala niya ang paghihintay. Napabunting hininga siya ng malalim, hindi na pala nakauwi ang binata. Tinawanan na lang niya ang sarili sa disappointment na naramdaman, sobra kasi siyang nag-expect not thinking na maari palang hindi ito tuparin ang kanyang sinabi. Iginalogalaw pa niya ng halos 5 minutes ang kanyang paa, nang humupabang sakit ay paika-ika siyang pumasok sa kanyang silid. Almost 6 AM na pala, nagtungo muna siya sa kitchen para magtempla ng kape. Napailing pa siya nang makita ang fully decorated table para sa dinner sana nila kagabi. Inilagay niya sa lunchbox ang mga inihanda niya, idadaan niya na lang kina Ana sa ospital ang iba at ibibigay sa mga batang makita niya sa kalsada, ang iba pa. Wala na rin din siyang ganang kumain kaya binalot na lang din ang kanin sa rice cooker. After makapagkape ay tumuloy na siya sa banyo, nag-shower at sinimulang magbihis. Dadaan siya sa ospital ngayon para kumustahin ang kalagayan ng tatay ni Ana. Nagbigay siya ng 5,000 sa bata bago siya umalis noong isang araw, pangkain at kung may papabili ang doktor para iwas stress na rin sa mag-ama ang gastusin. After 20 minutes ay naka-ready na siya. She's in her uniform as usual but still looks stunning. Her curves are in the right places and her face is even prettier kahit simple lang ang kanyang makeup. Nagwisik din siya ng kanyang favorite mist na pabango at lumabas na siya sa kanyang kwarto. Pagbungad niya sa sala ay napatigil si Arabella pagkakita kay Tyron habang nakaupo sa mahabang sofa. Biglang bumilis ang tibok ng kaninang puso, his presence makes her heart unstable. He is so fresh, umaalingasaw ang napakabngong amoy nito sa buong sala. And deadly handsome with his black suit, mukhang a-attend sa napakahalagang business meeting. Hi, bati niya dito. Agad namang lumingon ang binata sa likod kung saan naroon siyang nakatayo. Their eyes met kung kaya't mas malakas ang ginawang pagtibok ng kanyang puso. Gusto niyang lapitan agad iyon at yakapin ngunit sinaway niya ang sarili bagkus ay nginitian niya na lamang iyon. Is it not too early to go in your office? Tura nito na pinaglakbay pa ang mga mata sa kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Bigla siyang naasiwas sa way ng pagkakatingin sa kanya. Sinagot niya iyon ng pag-iling kasabay ng pagkuha sa mga bitbit niya sa kusina. Daan ako sa ospital, kumustahin sina Ana, pahayag niya nang lumabas siya mula sa kitchen. Nakatayo na rin ang binata at nakapamulsa tsaka tumanggo-tango sa tinuran niya. About last night, I'm sorry. Oh, it's okay, alam ko naman na busy ka. Don't worry at all, tura niya dito covering her slight disappointment. Nginitian niya ito while passing by towards the door. Tyron grabs her hand, and she was petrified. Ano bang powers ang hawak nito at kaya niyang patigilan ang kanyang mundo in just a simple touch? I said I'm sorry, tura nito at napangiti siya sa kabila ng nakakabinging tibok ng kanyang puso. And I said it's okay. Then why did you go just like that? Nakataas ang kilay nito kaya tuluyan na siyang napatawa. She wanted to distance herself from him para hindi siya masyadong affected pero the more naman itong gumagawa ng mga bagay na ikagugulo ng kanyang damdamin. Dadaan nga ako sa hospital diba? Ikaw baka malate ka sa meeting mo, pahayag niya bumusangot ang gwapong mukha nito, muntik na niyang bitiwan ang mga hawak-hawak para haplasan ang mukha nito. Why don't we eat first? May dala akong breakfast dyan, saad ng binata at biglang umapaw ng kaligayan ang kanyang puso. She doesn't know but he admires him so much. Oh, meron ka.
Wala sa sariling pahayag niya at napatawa iyon kasunod ng paghila sa kanya palapit sa katawan nito. Anong akala mo sakin ha? Ang binatang pinisil ang kanyang ilong. Okay sige, let's go in the kitchen. Bigla na nga akong nagutom, pahayag niya habang ibinaba muna sa center table ang mga dala-dala kasama na rin ang kanyang handbag. Hindi rin naman siya mananalo sa lalaking ito, isa pa gustong-gusto ng puso niyang makasama ito kahit saglit lang. Pagtayo niya ay agad siyang hinawakan ng binata sa kamay. He pulled her closer to him and gotcha. He gave her smack on the lips right away. Pinamulahan siya ng mukha nang magtama ang kanilang mata pagkatapos. Ngunit mas lalong lumawak ang pagkakangiti nito sa kainakbayan siya papunta sa kitchen. Ham and egg ang daladala nitong breakfast, ipinagtimpla niya ito ng kape saka magkaharap na pinasaluhan ang pagkain. Simpleng agahan lang yun pero labis na nakapagbigay ng kaligayahan sa dalaga. She didn't expect that Tyron could be this thoughtful and made her in love with him even more. What? Did you swallow your tongue? Speak. I love you. And I wanted to be near you even after 3 years and beyond. That's all. Halos di marinig ni Arabella ang sariling boses, ang lakas ng pintig ng puso niya idagdag pa ang parang bibitayin siya ng binata sa asta nito. Napapikit na lamang siya, wishing na mabingi siya agad-agad para hindi niya marinig pa ang sasabihin nito. Alam naman niyang wala siyang puwang sa puso nito. What if hindi pala ako ang client mo? I won't consider any offer like that. Mabilis niyang saad ngunit hindi nakaligtas sa mata niya ang pagkayam nito ng palad. Lalo siyang natakot lalo na nang paandarin nito ang sasakyan at sobrang bilis ang ginawang pagtakbo. Please don't get mad. Babawiin ko na lang lahat ng sinabi ko, huwag ka lang magalit. Saad niya dito ngunit mas lalo lang nanlisik ang mga mata ng binata. Shut up. I hate you, galit na pahayag ng binata. Parang sinampal ng magkakambal sa mukha si Arabella sa tinura ng binata. He'd hated her ever since and sobrang kapal lang ng mukha na sabihin pa ditong mahal niya ito. She lowered her head at wala na siyang pakialam kung lilipad pa sila sa tulan. What for? Her heart broke slowly into pieces and she could hardly breathe. I'll go ahead. Halos hindi marinig ang boses ng dalaga nang ihinto ng binata ang sasakyan sa harap ng hospital. Hindi na ito umimik mula kanina at kanina pa din niya pinipigil ang sarili para huminga. Hindan na niya hinintay na sumagot ang binata, pinahit ang doorknob ng sasakyan para buksan iyon only to find out na naka-power lock pala iyon. Natatakot man ngunit tumingin pa din siya dito. Seryoso ang binata at halos mapaso siya nang salubungin ng nagliliyab nitong mata ang kanyang paningin. Napalunok siya ng sunod-sunod, ano bang nagawa niya at kulang na lang sunugin siya ng buhay. Look, I'm sorry. I should not say anything to make you feel like that. Tell me, how can I undo your anger? Pahayag ng dalaga. Nanginginig man pero wala siyang magawa, kasalanan niya kung hindi dahil sa pag-open niya dito ay sana mabait pa ito sa kanya. Unlove me, walang gatol-gatol na turan ng binata. Arabella struck straight to the heart. Ni hindi niya alam ang gagawin but one is for sure, she is in pain. The next time she found herself her tears began to roll in her cheeks. Agad niyang pinyunas iyon, then take a deep breath bago nahanap ang boses. Okay, if that's what you want, garalgal sagot dito. Dugong-duguji ang kanyang puso kaya nahirapan na din siyang huminga. I'm leaving, thank you for the lift, saad niya hudyat upang buksan ng binata ang lock ng sasakyan. Pagbaba ni Arabella sa sasakyan ng binata ay hindi na niya napigil ang bumagsak ang kanyang mga luha. It's her second heartbreak, first is when her parents died and it's like killing her. She loved him. How can she unlove the man just like that? Ate Ara masayang yamakap agad si Ana pagkakita sa kanya. Ginulo niya ang buhok nito, mas okay na ang aura nito kesa nung unang nadatnan niya dito sa ospital. Kumusta si tatay? Turan niya dito, nakangiti niyang inginuso ang noy natutulog pang ama. Medyo okay na ate, maraming salamat sayo, si Ana at pinisil lang niya ang ilong nito. Kumain ka na, may dala akong baon para sa inyo, ang dalaga habang iniaabot ang plastik ng pagkain. Salamat ulit ate, ang bait-bait mo talaga, walang anuman, okay ka lang ba dito? Anong niya at tumanggaw tango iyon, pakisabi na lang kay tatay dumaan ako,
ibibigay ko lang itong pagkain niyo papasok ako sa opisina, saad niya dito. Okay ate, thank you ulit. Lumakad palayo dito. Congratulations Arabella, you did it. A&A has finally signed the contract. You truly are an angel. Halos magtatalon sa tuwa ang kanyang boss nang tawagin siya sa kanyang table at ibalita ito sa kanya. Sa sobrang saya din ng dalaga ay natutap niya ang kanyang labi. Wow, halos di rin niya alam ang sasabihin sa sobrang kasiyahan ngunit bigla siyang natigil nang maalala si Tyron. What make him decide na mag-invest at pumirma sa contract sa A&B? Di ba nga at halos sunugin siya ng buhay nito nang yupon niya ang tungkol sa kanilang proposal. Just because you are brilliant Ara, tura ng boss niya na siyang nakapagpabalik sa kanyang diwa. Nginitian niya ang boss sa sinabi nito. Your incentives is waiting, excited nitong saad, pinagalaw-galaw pa niya ang mga daliri na animo siya ang tatanggap ng incentives na sinasabi nito. Ma'am, meron po sana akong pakiusap. Tell me, what is it? Mag-isa na lang po kasi ako sa buhay, may bahay naman na po akong tinutuluyan at mabubuhay na po ako sa aking trabaho, gusto ko po sanang i-donate ang incentive na sinasabi ninyo. Turan niya at halos di makapaniwala ang kaharap sa desisyon niya. Are you serious? Saad nito at tumanggo-tango siya. Medyo atubili pa ang kaharap sa mga desisyon niya pero na-accept din niya pagkatapos she believed that the woman in front of her is something, selfless and have a very big heart. Ito lang yata ang tumatanggi sa mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng luxury and enjoyment sa buhay to think na ilan lang ang nabibigyan ng chance na ganito at madalang pa sa ulan during summer. Okay then, your request will be relayed to the CEO. Congratulations once again, saad nito at nagbow siya sa nagpasalamat. Thank you ma'am, tura niya pagkatapos ay magalang nang nagpaalam. Paglabas ng dalaga sa office ng boss ay napahinga siya nang malalim na sa isip niya si Tyron Alegre, isa na itong stockholder sa company ng kanyang trabaho. She's wondering kung nasaan ngayon ito at ano ang ginagawa niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, she misses him but pain struck in her heart. He knew Tyron Alegre can be cruel but not to the point na utusan siyang iunlove niya na ito at dumudugo ang kanyang puso. Excited ang lahat ng malamang pumirma na ng contract ang A&A Corporation. Isa-isang nagbigay ng congratulations ang mga kasama niya dahil naniniwala ang mga itong siya ang naging daan para maging stockholder ang may-ari ng A&A. Tinawanan na lamang niya ang mga ito dahil sa katotohanan naman ay wala siyang ginawa. Halos lahat ng tao sa Comdep ay nakasubsob sa kani-kanilang mga computer. Naghahanda na naman ang bawat isa dahil bukas makalawa ay out of town and out of the country ang mga iba. Napakatahimik din ng bubong opisina dahil kanya-kanyang preparation ang bawat isa. Hello everyone, your attention please, pambubulabog ng kanilang head mula sa kani-kanilang mundo. Nagsilangunan ang mga ito at agad nagsitayuan sabay pagbaw nang makitang kasama nito ang kanilang CEO. Sir, this is our communication team, dinig ni Arabella na saad ng kanilang head sa mga kasama nito. Patapos na kasi ang ginagawa niya kaya hindi pa niya ito maiwan-iwan. Ladies and gentlemen, meet the co-chairman of A&B Corporation, Mr. Tyron Alegre. Halos mahulog sa kinaupuan si Arabella nang marinig niya ang pangalan ng binata. Diyata at naruroon ito sa oras na ito. Bigla siyang na-excite, na-miss niya agad ang lalaki kaya agad siyang tumayo at pasimpleng nakitayo sa may likuran ng mga excited ding mga kasama. Totoo nga, he's here, and he is very powerful in his black suit. Idagdag mo pa ang naka-brush up na hairdo kaya nagmukha itong Prince Charming. There's nothing with him that she cannot admire, malayo man o malapit, nakasimangot man o nakangiti still enchantingly handsome. Mula sa likuran ay malaya niyang pinagmasadan ang binata. Kahit mukha itong suplado ay napapansin pa rin niyang kinikilig ang mga kasama niyang babae dito. Kitang-kita niya kasing nagsisipagkurutan ng tagiliran ng iba at pasimpleng nagngingitian na pangiti siya, talaga namang nakakakilig ang binata kahit nakatayo lang sa harap at walang ginagawang pagpapakyut. Bigla siyang noindang nang banggitin ng CEO ang kanyang pangalan, pa-impulse siyang nagtago sa likod ng kanyang mga kasama ngunit automatic namang nagsipagtabi ang mga iyon kaya wala siyang nagawa kundi ilantad ang sarili. With her vibrant smile ay nagbigay galang siya sa kanilang big boss while ignoring Tyron in the CEO's side. Hello sir. Oh, hi there, Mr. Alegre is right here with us today.
Ang CEO na nakangiting tinignan ang seryosong si Tyron sa kanyang tabi. "Hello Mr. Alegre, welcome ta. A&B sir," nakangiting bilang niya dito. Sa kanyang action towards Tyron, sinong mag-aakalang magkakilala sila? Ay hindi pala sinong mag-aakalang mag-asawa sila. Mula sa kanyang pagkakangiti ay mariin siyang tiningnan ng binata. Medyo kununat pa ang noo nito kaya mas maluwang ng ngiti ang kanyang pinakawalan. "It's an honor to have you here sir and thank you for trusting A&B as your business partner. It's my pleasure to meet you all and looking forward to work with you sometime in the future." Si Tyron na nakipagtitigan pa sa kanya ng ilang segundo bago ibinaling sa mga kasama niya ang paningin. Saka lang siya nakahinga ng maluwang nang marinig ang palakpakan ng mga kasama niya, tanda ng pagbati nila sa bagong co-chair ng kumpanya. Ang hirap ding mag-pretend na hindi niya kilala ang lalaki, ganun din ang ginagawang pag-control sa sarili lalo na at halos mabingi siya sa napakalakas na dagandong ng kanyang dibdib. "Kinilig ako sa inyong dalawa ni Mr. Alegre," napaigtad si Arabella nang kurutin siya bigla ni Joy sa tagiliran. Hindi niya namalayang nakalapit na naman pala ito sa kanyang cubicle. "Anong ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo? Totoo naman, parang kayo nga lang dalawa sa mundo, kaninang nag-uusap kayo hoy. May makarinig sa'yo, mamaya kung anong sabihin," paninita niya dito. Nag-aalala ang dalaga baka lumalim ang pambubuska ng kaibigan tungkol sa kanila ni Tyron at baka mar-evil pa ang tunay nilang relasyon. Di mag-daydream din sila kasama si Mr. Prince Charming, ang gwapo niya, bagay na bagay kayo. Si Joy habang walang patumangga sa pagkakilig. Esh ka dyan. Yun ang dapat mong jawain, hindi yung nasa ibang planeta, Joy. KJ Mole, hindi ka man lang kinilig sa poging yun. Hindi. Ha? Ano ka tuod? He is not my type. Pagsisinungaling niya at nagpolitok ng napakalakas na tawa ang kaibigan. Napatingin pa ang kanilang mga kasama at napapailing sa ginawi nito. "Grabe ka, back to work." Suuupi. Pagpapalayas niya dito. Agad namang tumalima si Joy na pabirong tinakpan ang bibig. Tumawa tuloy ang iba nilang mga kasama. Napailing siya sa kaibigan, napaka-observant nito pagdating sa kanya. Pati ba naman yung connection na mayroon sila ni Tyron ay naamoy niya. Bigla tuloy siyang pinagpawisan, wala dapat makaalam sa kanyang pinakasekreto. Speaking engagement and seminar siya sa lugar, ngunit inisikaso pa niya ang paglabas ng tatay ni Ana sa hospital kanina kaya halos liparin niya ang airport pagkatapos. She needs to catch that flight or else hindi na siya makakaabot sa kanyang seminar first hour in the morning bukas. Hinanap niya ang pinakamalapit na escalator pataas para sa boarding. Napahinga siya ng maluwang nang makita ang hinahanap sa di kalayuan. She's fast approaching the escalator nang makita kung sino ang isa sa mga taong lulan dito baba. With his black suit and brush up hairdo, kahit naka-sunglasses ito ay nangingibabaw pa rin ang likas nitong kagwapuhan. Yung tipong lahat nga madadaanan niya ay mapapalingon at makakakitaan ng matinding paghanga. When she saw him, her heart starts to tremble. She missed him pero nakaramdam agad siya ng pagdurugo ng puso mula sa kanyang pangungulila. At this moment, Tyron is so near yet so far. Agad siyang tumingin sa ibang direksyon, tiningnan ang kinaroroonan ng isa pang daanan pataas ngunit napakalayo naman ito. Kung kaya't wala na siyang nagawa kundi ikumpus ang sarili at mag-pretend na hindi niya ito napansin. Thanks to her sunglasses, hindi mo agad makikita ang direksyon ng mata ng iyong makakasalubong. However, the moment na magkasalubong sila side by side ay biglang nabitin ang kanyang paghinga nang maramdamang hawak nito ang kanyang kamay. He's not looking at her and vice versa kaya walang sinumang makakahalata sa tensyong or connection na meron sila. Nanginginig ang kanyang kamay lalo at linak nito ang kanyang nga daliri to hers. Amoy na amoy pa man din niya ang familiar scent ng lalaki. Arabella either stunned or petrified, sa paraan ng pagkakahawak nito sa kamay niya parang wala itong planong pakawalan siya. All passengers who will board Philippine Airlines 663 bound for Singapore, please proceed to the boarding area now. Agad nagising ang diwa ng dalaga pagkarinig sa announcement, and without hesitation ay tinanggal ang sariling kamay mula sa pagkakahawak nito at walang linggang likod na tinungo ang paakyat na escalator. Saka lang nakahinga ng maluwang ang dalaga nang makapasok sa boarding area. Pumikit pa siya ng mariin pagkaupo ngunit di niya napigilan ang luhang lumabas sa kanyang mata. She promised herself to let go, pero bakit ganun?
Para paring hinihiwa ang kanyang puso. Tyron felt so empty when Arabella releases her hand mula sa pagkakahawak niya dito. She's in his thought all throughout his way home kaya sobra siyang natuwa when he see her coming in his way. Akala niya na malikmata lang siya or di kaya ay nasobrahan niya ang pag-iisip dito ngunit habang papalapit ito sa kanya ay amoy na amoy niya ang pamilyar na scent ng dalaga kung kaya't di niya napigilan ang sariling hawakan ang kamay nito nang magkasalubong sila sa lobby malapit sa escalator. Naramdaman niya ang panginginig nito, he wanted to pull her near kaso bigla iyon kumawala mula sa kanyang pagkakahawak at walang sabi-sabing nagpatuloy sa paglalakad pagkatapos. He wanted to grab her again but to his dismay nakalula na ito sa escalator pataas at malapit na sa pintuan papuntang boarding area. Napabuntong hininga na lamang siya ng mabigat habang nakasunod ang kanyang mga mata sa dalagang papasok na sa pintuan, "Sir, welcome back." Mula sa kanyang likuran ay biglang sumulpot si Ronnie. Thanks to him dahil nakalimutan niya yatang nasa crowded place siya. "Yeah, thank you." Saad niya dito habang halos hindi maiwanan ng kanyang tingin ang pintuang pinasukan ng dalaga. "May dala pa po kayo sir?" Tanong nito nang mapansing nasa ibang direksyon ang kanyang tingin. "No, let's go." Saad niya kasabay ng malalaki at mabibigat niyang paglakad palabas ng terminal, "Where she going?" Mula sa pagkakasandal sa kinaupuan ay biglang tanong niya sa kanyang driver. "May seminar po sa Singapore sir, how many days?" 5 daw po sir, why so tagal? "Yun po ang shed niya sir," katahimikan. "How is she doing?" "Ganon pere naman po sir, ginugogol ang oras sa mga bata at umuwi na pagkatapos. Her life revolves around them." "Ang bait nga niya sir si Ronnie na pinangunutan niya nang nang makita sa rear mirror ang pagkakangiti. Dapat sa mga ganoong babae hindi iniiwan, what's your point?" Tandang padamdam. "Did you like her?" "Ay sir, sa bait at ganda niya walang hindi magkakagusto sa kanya, crush ng bayan sa A&B yun hindi lang halata, asterisk did she pay you for intimidating me?" "Ay nako hindi po sir, good. Please drive in silence." "Sorry sir, saan po tayo?" "Sa house." "Saan pong bahay?" Hindi niya alam kung nagbibiro lang si Ronnie or nang iinis. Pinangunutan niya ito ngunit napakalawak ang pagkakangisi sa kanya nang magtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Kababata niya si Ronnie, apo ng kanilang mayordoma at kahit hindi pal-Asian ang pagpunta nito sa kanilang villa before ay nagkaroon sila ng bond na parang higit pa sa matalik na magkaibigan. Kilala na rin siya nito na kahit gusto na niyang sumabog ay cool na cool pa rin ito na walang pakialam sa kanyang mood. Malamang sa bahay ampunan, sarkastikong pahayag niya at lalong bumungisngis iyon. "Malakas ang sense of humor mo sir, mas malakas ang tama mo dalhin mo ako sa bahay ng nanay ko, magpa-parmalite na lang ako sa kanya." Saad niyang nakangiti na rin. Siguradong Katikot takot na sermon na naman ang maririnig niya sa kanyang ina. Halos kalalapag pa lang ng paa ni Arabella sa lupa ng Pilipinas mula sa Singapore nang makatanggap siya ng sunod-sunod na tawag mula sa kanyang office mate reminding her about the company ball mamayang gabi na dadayusan sa mismong sunken garden ng A&B. It's anniversary foundation ng company at ginaganap ito sa pamamagitan ng ball ayon sa kanyang mga kasama. It's her first time to witness and join the said event, kaya wala siyang idea kung ano-ano ang mga nagaganap sa ball na iyan. Ang alam niya, super duper excited ang mga kasamahan niya at pinuputakti na siya ng mga tawag at messages. Kung siya lang ang masusunod hindi na siya pupunta dahil random din niya ang pagod mula sa kanyang seminar at jet lag. Pagdating niya sa bahay ng bandang 4 PM ay humiga muna siya sa kanyang kama, kahit paano ay gusto rin niyang ipahinga ang kanyang katawan dahil halos mahilo-hilo pa siya sa jet lag na nararamdaman. Ang balak niyang 15 minutes na nap ay naging 1.5 oras, halos mapraning siya nang masulyapan ang orasan. 5:45 na at 7 daw mag-start ang program. Hindi niya napigil ang murahin ang sarili. Although wala siyang balak magpagarbo para sa ball o mag-make-up ng napakakapal ay ayaw naman din niyang malate sa program. Kung kaya't binilisan niya ang pagbibihis, buti na lang nakabili na siya ng simpleng puting gown sa Singapore. Nagkataon lang noon na lumabas sila ng kasama niya sa room para magkape pero nahadyap ng kanyang mata ang damit mula sa kanilang paglalakad sa mall, bagamat napakasimple ng design ay napaka-elegante naman nitong tignan.
Sabi nga ng roommate niyang Chinese, dazzlingly beautiful daw siya dahil saktong-sakto sa kanya ang size at haba. Siya na lang din ang naglagay ng light make sa kanyang mukha. Isa sa mga natutunan niya sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga businessman ay ang paglalagay ng saktong coloret sa mukha. She can do it like natural ngunit na-emphasize lahat ng mga hugis sa kanyang mukha. Mula sa paglalagay ng nose line, ng blush on hanggang sa kung anong bagay sa okasyon na hairdo. Pinaglaruan din lang niyang lagyan ng konting kulot ang harapan ng hanggang balikat na buhok and it's done. She is not that very pretty but she is contented of her looks and glam. Pagkatapos isuot ang puting stilito ay hinagilap din ang kanyang puting clutch bag. Hindi pa din niya iyon nagagamit dahil kabibili din niya iyon noong huling speaking engagement niya sa Paris. Pinasadahan pa niya ng isang ikot ang sarili sa full body na salamin saka tuluyang lumabas at nag-abang ng taxi. Past 7 na nang makarating sa Bacana ng A&B si Arabella. Bukod sa late siyang lumabas sa bahay ay tiyempo pang traffic sa daan. Tuloy halos takbuhin niya ang pinagdadausan ng ball pagkababa sa taxi, di na rin niya inalintana ang sukli sa binagay pamasahe. Ay ma'am kayo po pala yan, kala ko si Marian Rivera na kangiting bati ng security guard na nadaanan niya. Makikipag-usap pa sana siya sa mga ito pero ngiti at kaway na lang ang ibinigay sa mga ito. Naku ma'am kakanta daw po ang late dumating ngayon, biro ng guard na nasa Bacana ng venue baka magsiuwian sila kuya, ganting biro niya at nagakatawanan sila bago tinuro ang reception area, napakagandang gabi po sa inyo ma'am, saan po kayong department? Magalang at masayang pahayag ng receptionist at nginitian niya ito ng pagkatamis-tamis. Sa communication department po ako ma'am, sabi ko nga ma'am, lahat talaga sa COMDEP magaganda, saad nito at mas lalong ngumiti si Arabella. Thank you, lahat naman po ng empleyado ng A&B ay magaganda, tama po ma'am, pagsang-ayon naman ng receptionist na mas lalong lumawak ang pagkakangiti. Sa gitna po kayo ma'am, malapit sa stage nandoon na po ang mga kasama nyo. Happy A&B anniversary and enjoy the night po, likewise. See you around, paalam ng dalaga sa receptionist ngunit pahakbang pa lang siya palayo sa receptionist area ay halos mabunggo siya nang nagmamadali ding dumating. Sorry, saad nito ngunit kapwa natigilan ng maghinang ang kanilang mga mata. After a month ay ngayon lang ulit sila magkaharap ng ganito. Natatandaan niya na nung huling usap nilang dalawa ay nagagalit ito sa kanya and even told her to unlove him. Of course the pain is coming back and her excitement to see him ay napalitan ng aloofness.